Uri ko lang sakit. Oras, alas 7:36. Radyo na. TV ba? Fake news. Dapat totoo. Number one. Dito sa CNA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bayan, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Radyo, DZBB, hindi mahuli, hindi masisila. Radyo, DZBB, Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghihimay sa issue. Meron ng brand sa Super Radyo, DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Rasya na naman sa pagbabalita ang tabanan Joel Reyes at Melo Delbrado sa Super Balita sa Umaga. Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagkalakay sa mga init na balita. Hatid ni Robert sa Salvador at Joel Reyes sa CWB. 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tambalan Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa one-on-one, walang personalan. Super Radyo, DZBB, Prime Time. Pagpabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Super Radyo, DZBB, Prime Time. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Tuma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radyo DZBB sa YouTube at mag-subscribe sa Spotify at DZBB para mapakinggan ang ilang kwento ng buhay sa Tuma sa Puso. Ang inyong mga pinagkakasiwalaan sa pagbabalita Orly Trinidad, Nero del Prado, Joel Reyes Label at Rowena Dalmacio. Tutok na sa Super Radio DZBB at WDTV. Ay, mga nagkakaita dyan. Yan na. Ayan o. Mapili sa pagkain, aminin. Ayan, ha? Pero tama yan, no? Dapat healthy. Healthy naman po, healthy. Kailangan mahal. Marami po mga gulay-gulay dyan. Yung mga putas mura. Basta mura, maasahan naman para makatulong sa ating kalusugan. Sige, manap. Yung mga may maintenance medicine, marami po sa ating ganyan. Meron na, no? Mga maintenance medicine. Ito po, sa gamot, mga kapuso, pinipili natin yung world class. World class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high cholesterol, world class. Mga kapuso, Rhea Generics po kasi. Ayan, nabanggit yung Rhea Generics. Alam nyo ba na ang Rhea Generics, mga kapuso, ang nasa likod niyan, mga matitindi, mga bigating, mga pharmaceutical company, hindi lang kilala sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig, mga kapuso. Ayan, tulad ng bawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Precision Copy, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer. Rhea Generics, tunay ng world class ang kalidad. Maabot kanyang halaga. Kapag may reseta po ang doktor, mga kapuso, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Punta agad kayo dyan sa Mercury Drug. Piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide. 18 business agreements ang pinirmahan sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan naman sa India. Ang Trade and Industry Secretary Cristina Roque, kabilang sa mga dinagdaang kasunduan, ay may kinalaman sa ilang mga sektor tulad po ng renewable energy, construction, healthcare, education, information technology, business process management, digital services, at manufacturing. Bukod pa dito ang isang kasunduan sa national defense para sa pagtukoy naman at pagsiyasat ng mga defense projects. Samantala, mga kapuso,
mas malaking alokasyon para masuportahan ang mga magsasaka. Sinusulong naman sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Alamin natin ang balita mula kay Isa Ventaño. Isa, pasok! Dapat na magkaroon ng mas mataas na alokasyon para sa mga magsasaka sa ilalim ng 2020 National Budget sa sunod na rin desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendin ang importasyon sa bigas. Ito ang sinabi ni House Minority Leader Marcelino Libanan sa harap na rin ng nakatakdang pagsusumite ng Department of Budget and Management o DBM na 2026 National Expenditure Program o NEP sa Kamara sa susunod na linggo. Ay kay Libanan, ang pasal ng Presidente ay welcome at napapanahong kaluwagan para sa mga magsaka na kasalubuyang apektado ng mababang presyo ng palay dahil sa pagbaha ng mga imported na bigas. Sa katunayan ay maraming magsasaka ang napupwes ng ibenta ang palay ng palagi o nasa 8 piso hanggang 10 piso kada kilo na mas mababa sa kanilang production cost. Gate ni Libanan, hindi lamang dapat temporary relief ang gawin ng pamahalaan kundi magpatupad ng pangmatagalang solusyon para mas masuportahan ang produksyon at tunay na makamit ang seguridad sa pagkain. Dapat din anya na mamumunan sa irigasyon, farm mechanization at post-harvest facilities, access sa mas murang pautang at patas ng farm gate pricing.